Part 1. Sa pagkakaalam ni Zia, ang mga lalaking nangangaliwa ay mayroong spare phone para hindi mahuli sa ginagawang kalokohan. Ngunit nang tumunog ang cellphone ni Louie habang nasa banyo at nagsa-shower ay binasa niya ang mensahe galing kay Bea. Nagpapasalamat ito sa Reg Along ibinigay ng kanyang asawa. Kalakip ang isang imahe na kung saan ay suot nito ang naturang damit na masyadong formal para sa bata at maamo nitong mukha. Kaya hindi katakatakang saliwa ang ngiti nito sa camera. Tinitigan ni Zia ang imahe. Matagal na siyang nagdududa na may ibang babae ang asawa ngunit hindi niya akalaing sa mas bata. Nagsisisi tuloy siyang natuklasan ang lihim ng asawa. Ilang sandali pa ay lumabas ang asawa na basa at tanging tuwalya lang ang tumatakip sa maselang parte ng katawan. Bakit? Tanong ni Louie dahil sa matagal niyang pagtitig. Lumapit ito at kinuha ang cellphone mula kay Zia. Hindi niya nakitaan ng kahit anong reaksyon si Louie. Naroon pa rin ang kumpiyansa na tila wala itong ginagawang mali. Tumalikod nga lang ito saka nagbihis. Sa ganitong sitwasyon ay dapat inaaway niya ang asawa. Ngunit iba si Zia. Pinalaki siyang may disiplina at class. Dapat siyang magmukhang walang pakialam kahit nasasaktan na. Nang matapos sa pagbibihis si Louie ay naglakad ito patungo sa pinto. Sandali lang, wika ni Zia. May gusto lang sana akong sabihin. Lumingon si Louie at tinitigan ang ayos niya sa kama. Bakit, nakukulangan ka pa sa nangyari kagabi, gusto mo pa ng isa? Isa iyong biro ngunit pwede namang tutuhanin ni Louie dahil wala naman itong pakialam sa mararamdaman ni Zia. Hindi siya mahal ang asawa at pinakasalan lang ni Louie dahil sa isang aksidente. Kung may sasabihin kay gawin mo na't baka malate pa ko, saad nito. Pwede ba akong magtrabaho? Tumitig si Louie ng matagal bago maglabas ng tseke sabay bigay sa kanya. Hindi bagay sa iyo ang magtrabaho. Dito ka na lang sa bahay at maging full-time housewife ko. Matapos ay binuksan ang pinto upang lumabas ngunit agad humabol si Zia. Pero gusto ko talagang magtrabaho, Louie. Pwede naman akong tumugtog ulit ng violin gaya ng dati. Late na ko. Pambabalawala nito. Bago tuluyang makalayo ay humabol pa ng salita si Zia, birthday ni Papa sa Sabado, may oras ka ba? Titingnan ko. Sabay sara sa pinto. Nanatiling nakatayo malapit sa pinto si Zia at ilang sandali pa ay maririnig ang ugong ng papalayong kotse mula sa labas. Hindi nagtagal ay dumating ang ilang katulong para kunin ang mga damit na kailangan labhan. Ma'am Zia, gusto niyo po bang kami na ang maglaba at plansya ng damit ni Sir? Tanong nito. Sige po, ate. Hand wash lang kung maaari, aniya. Dahil sensitibo si Louie pagdating sa mga gamit. Maging sa pagkain ay mapili rin ito at ayaw na ayaw ng magulo at maduming lugar. Kaya nga pinagsikapan ni Zia na matuto ng gawaing bahay para sa asawa. Hanggat maaari ay gusto niyang perpekto ang lahat para sa lalaking minamahal kahit na wala naman itong nararamdaman para sa kanya. Pagkaalis ng katulong ay sakalang binalingan ni Zia ang hawak na tseke. Noong nakaraang taon ay gumuho ang mundo ng pamilya niya, ang Cruz. Dinala sa kulungan ng kapatid na si Chris at naospital naman ang ama na si Arturo dahil sa biglaang pagkakasakit. Kaya kinailangan niya ng malaking halaga upang hindi mahirapan si Maricar, ang kanyang stepmom sa maliit na perang na ibibigay niya buwan-buwan. Allowance niya yun mula kay Louie ngunit hindi pa rin sapat sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Asawa mo ang CEO ng pharmaceutical group. Lahat ng meron siya ay sayo rin, saad pa ni Maricar noon sa kanya. Pero iyon nga ba talaga ang totoo? Hindi siya mahal ni Louie at ang kanilang relasyon ay nauuwi lang sa romansa, tawag ng laman. Ni hindi nga siya pinapayagang magbuntis. Sa tuwing may nangyayari sa kanila ay lagi nitong pinapaalala na uminom siya ng contraceptive pills. Kaya sa tuwing naaalala niya ang mga pinagdaanan ay hindi niya maiwasang maging emosyonal. 6 na taon, ganon katagal kitang minahal Louie, bulong niya pa sa hangin. Tuldok-tuldok. Ganoon katagal niyang minahal ang asawa ngunit ni minsan ay hindi man lang nito nagawang suklian ang pagmamahal na iyon. Biyernes ng gabi habang hinihintay na bumalik si Louie mula sa Batangas ay isang balita ang nagbigay takot kay Zia. Ayon kay Maricar ay may tsansang makulong ng hindi bababa sa 10 taon ang kapatid. Habang ang ama naman ay isinugod sa ospital dahil sa acute hemorrhage at kailangang operahan agad. Dali-dali namang napasugod si Zia sa ospital habang tinatawagan ang asawa.
Ngunit hindi ito sumasagot at nag-iwan lang ng mensahe. Louie, nasa Batangas pa ako. Kung may kailangan kay si Secretary Alice na ang kausapin mo. Tumawag siyang muli hanggang sa sumagot ito. Louie. Si Papa, iyak niya. Kailangan mo ba ng pera? Nag-text na ko na si Alice na lang ang kausapin mo. Tuldok-tuldok panipik. Biglang natigilan si Zia nang makita sa telebisyon ng ospital ang asawa. Ayon sa caption na mababasa sa ibaba ng screen ay nasa fantasy world si Louie kasama si Bea habang nagpapaulan ng firework sa kalangitan. Kitang-kita sa kuha ng kamera ang saya sa mukha ni Bea habang nasa wheelchair. Muli niyang inilapit sa tenga ang cellphone at nagtanong habang hindi inaalis ang tingin sa telebisyon, "Nasan ka ngayon?" Makikita na may kausap sa cellphone si Louie. Sa madaling salita ay Liv ang napapanood at naririnig niyang ingay sa kabilang linya. "Busy ako ngayon, Zia. Kausapin mo na lang si Alice." Matapos ay binaba na ang tawag. Pamatak ang luha sa mga mata niya nang lumapit si Maricar. "Nakausap mo na ba si Louie? Nahingan mo na ba ng tulong?" Nabitin ang sasabihin nito nang makita kung ano ang kanina niya pa pinapanood. Nagpunta ba siya sa Batangas para sa babaeng yan? Sandali, natatandaan ko siya. Hindi ba yan yung babaeng laging bumibisita kay Louie noong nakoma ito? Sinasabi ko na nga ba na may hindi tama sa dalawang yan? Galit na wika ni Maricar. Ngunit ilang sandali pa ay natauhan din. "Zia, wag mo na lamang pansinin yung sinabi ko. Kailangan natin ang tulong ni Louie. Siya lang ang pag-asa natin ngayon," patuloy nito. Marahas na pinunasan ni Zia ang luha at tinawagan si Alice. Baka sakaling mabigyan siya ng isa pang tseke o hindi kaya ay ang akses sa mga alahas ni Louie. "Ma'am Zia, hindi ko po kayo mapagbibigyan kung wala pong pahintulot ni Sir Louie. Ngunit kailangan na talaga ni Zia ng pera para sa ama. Kaya kahit labag sa kalooban ay hinubad niya ang diamond wedding ring." "Ma, isang lanyo to." Nabigla naman si Maricar. "Zia, nahihibang ka na ba?" "Hindi, ma. Hindi pa ko nasisiraan. Baka pa lang kung patuloy siyang magtitiis." Habang nakatingin sa makukulay na firework sa telebisyon ay isa lang ang nasa isip ni Zia ng mga oras na iyon. Gusto na niyang makipaghiwalay kay Louie. Makalipas ang ilang araw ay umuwi sa bahay si Louie. Pinagbuksan siya ng pinto ng driver at akma pang kukunin ang luggage na dala ngunit inunahan na niya ito. "Ako na ang magdadala." Sa may entrance naman ng bahay ay sumalubong ang ilang katulong sa kanya. "Welcome back, Sir Louie," bati pa ng mga ito. "Si Zia nasan, hindi ba mukhang galit?" tanong niya. "Nasa taas po, sir," sagot ng isang katulong ngunit hindi na nagkomento sa pangalawa niyang katanungan. Tuloy-tuloy naman siya paakyat sa hagdan na iritado. Huli na niyang natuklasan ang nangyari sa pamilya ng asawa dahil hindi man lang kaagad pinaalam ni Alice. Pagbukas ng pinto ay nakita niyang nakaupo si Diaresis Feminine Ordinal Indicator A sa vicinity mirror at nag-aayos ng gamit. Pumasok siya at naupo sa kama sabay tanggal ng kurbata habang nakatingin dito. Matapos nilang makasal, isa sa napuna ni Louie sa asawa ay magaling ito sa gawaing bahay sa kabila ng kinagisnan nitong buhay. Mula sa mayamang pamilya si Zia at pinalaking prinsesa kaya nakapagtatakang mahusay ito. At kung hindi nga lang maganda at makinis ang balat ay akala niya talagang isang katulong. Matagal niya itong pinagmasdan at hinintay na pansinin siya ngunit patuloy itong walang kibo. Kaya tumayo na lamang siya at napagpasyahang maligo muna baka sakaling hamupa ang inis nito. Paniguradong nagtatampo si Zia kaya hahayaan na muna niya ito pansamantala at aamuhin na lamang mamaya. Tiyak naman siyang kakalma ito mamaya dahil ganoon naman palagi. Sa oras na magtampo si Zia ay kakausapin niya lang ito hanggang sa maging okay na ang lahat. Matapos mag-shower at makapagbihis ng damit ay naupo siya sa sofa, kunwaring nagsiscroll sa social media habang panaka-naka itong tinitingnan. "Kamusta na nga pala si Papa?" tukoy kay Arturo, ama ni Zia. "Pinagsabihan ko na si Ali sa pagkakamali niyang hindi kaagad pinaalam sakin ang nangyari," patuloy ni Louie. Hanggang sa biglang tumigil si Zia sa ginagawa at tiningnan siya mula sa refleksyon ng salamin. "Louie, gusto ko nang makipaghiwalay," diretsahan at walang kagatol-gatol nitong saad. Nabigla si Louie sa narinig. Alam niyang galit ito dahil sa nangyari ng gabing iyon. Kaya nga nang matuklasan niya ay agad niyang pinapunta si Alice sa ospital.
Pero tumanggi na si Zia sa kahit na anong tulong. Sa 4 na taon nilang pagsasama ay naging sunod-sunyeran ito sa mga kagustuhan niya. Ngunit ito ang unang beses na nagalit si Zia ng husto. Nagpanteng ang tenga ni Louie sa narinig. Binaba niya ang cellphone at kinuha ang pakete ng sigarilyo sa drawer ng side table. Kapag ganitong iritado siya ay kailangan niya ng sigarilyo upang kumalma. Noong nakaraan ay gusto mong magtrabaho, tapos ngayon naman ay gusto mong makipaghiwalay. Ang ganda na ng buhay mo bilang asawa ko pero gusto mong makipagsapalaran sa labas na akala mo'y napakadali lang. Matapos ay humithit sa sigarilyo sabay buga. Zia, tumingin ka nga sa labas. Tingnan mo yung mga taong araw-araw nagpapakahirap magtrabaho para sa kakarampot na sweldo. Samantalang ikaw ay nagbubuhay Reyna rito bilang asawa ko. Ano bang kulang na hindi ko pa naibibigay? Reyna, asawa mo, may asawa bang gaya ko, Louie? Matapos ay bigla itong tumayo sabay turo sa cloakroom. Ang mga alahas na nasa loob. Lahat ng yan hindi ko alam kung ano ang password combination. Kailangan ko pa ang tulong ni Secretary Alice kapag may gusto akong kunin. Kailangan munang dumaan sa kanya. Kapag kailangan ko ng pera, si Secretary Alice ulit. Pati pambayad ng taxi kailangan ko pa siyang tawagan. Kaya sabihin mo nga sakin, Louie, may asawa bang ganito? Bakas ang sakit at lungkot sa mga mata ni Zia. Oo, kailangan ko ng malaking halaga buwan-buwan pero sa tuwing nakakatanggap ako mula sayo, para akong isang cheap at bayarang babae, hindi isang asawa, patuloy nito. Isang mahabang paghithit ang ginawa ni Louie bago idot ang sigarilyo sa ashtray. Pagkatapos ibuga ang usok ay lumapit siya sa asawa. Yan ba ang tingin mo sa sarili mo, Zia? Matapos ay napahilot sa noo. May cheap bang babae na hindi kayang magpaligaya ng lalaki? Saka, ano ulit yun? Gusto mong makipag-divorce? Sige nga, anong buhay ang naghihintay sa'yo sa oras na maghiwalay tayo? Rumahistro ang kaba sa mukha ni Zia nang makita ang galit sa mga mata niya. Agad nitong ginawang pananggala ang kamay sabay tulak. Nahadyap naman ni Louie ang kamay nito at mabilis na hinawakan. Nasaan ang wedding ring mo? Tanong niya nang mapansin na wala na itong suot sa daliri. Sinangla ko na, kaya please, Louie, maghiwalay na tayo. Gusto ko nang makawala sa'yo, masakit para kay Zia ang binitawang salita. Dahil 6 na taon niyang minahal si Louie ngunit puro paghihirap lang ang natatanggap niya mula rito. Oo, maaaring sa oras na maghiwalay sila ay magiging miserable ang buhay niya pagkatapos. Pero isa lang ang nasisiguro ni Zia, hindi niya pagsisisihan ang desisyon. Binawi niya ang kamay mula sa mahigpit nitong pagkakahawak at nagtungo sa cloakroom para kunin ang malita. Pagkatapos ay pinagkukuha ang mahahalagang gamit. Gusto na niyang umalis sa bahay, ngayon na mismo. Sa kabilang banda naman ay hindi na maitsura ang ekspresyon ni Louie. Hindi nito akalain na magmamatapang pa si Zia. Kaya sa sumunod na sandali ay bigla na lamang siyang binuhat ni Louie at binagsak sa kama. Hinawakan ang dalawang kamay sabay lapit sa mukha na halos magdikit na ang ilong nila. Hindi pa ito nakontento at idinampi ang labi sa tenga ni Zia. Dahil ba kay Bea kaya ka nagkakaganito? Kung makaasta ka parang pinaghirapan mo kung nasan ka ngayon. Kung hindi ka lang maganda at sexy, papatulan kaya kita. Ani Louie na hamagod pa ang isang kamay sa katawan niya. Nang inagsa ka ba si Zia? At tila hudyat naman iyon ni Louie upang mas lalo siyang takutin. Hinalikan nito ang leeg niya pababa. Nanlaban naman si Zia ngunit nahihirapan siya. Hindi niya kaya ang lakas nito. Louie, hindi tama na. Hiyaw niya. Sumulyap lang ito sa mga mata niyang nagmamakaawa saka muling sinakop ang kanyang labi. Ang marahang paghalik ay unti-unting naging agresibo. Nagpumiglas si Zia ngunit nahihirapan siya at kinakapos ng hininga sa ginagawa ni Louie. Tandaan mong mag-asawa tayo, Zia. Natural lang ang ganito sa atin kaya sabihin mo nga kung ba't ko kailangang tumigil at sundin ka. Sawang-sawa ako sa kakangawa mo sa tuwing may nangyayari. Lagi ka na lang nagrereklamo pero mismong katawan mo na ang nagsasabing, gustong-gusto mo rin naman. Inamoy-amoy ni Louie ang leeg ng asawa. Gustong-gusto niya ang natural nitong bango maging ang ekspresyon sa tuwing tinitingnan niya. Kahit wala siyang nararamdaman para kay Zia ay hindi niya maiwasang makalimot dahil sa ganda nitong taglay. Maliban doon ay asawa niya ito kaya may karapatan siyang angkinan ang kung anumang pag-aari niya.
Hinubera niya ito at walang tinire kahit na anong saplot sa katawan. Matapos ay isinunod niya ang sariling damit saka muli itong hinalikan. Pinaliguan niya ng halik sa katawan si Zia. Ang kinakapos nitong hininga ay parang musika sa pandinig ni Louie. Kaya mas lalo siyang nasasabik. Kung kanina ay itinutulak-tulak pa siya. Ngayon naman ay nakayapa na sa kanyang batok. Louie, hindi ko pa naiinom ang contraceptive pills. Kung ipagpapatuloy natin to ay paniguradong mabubuntis ako, bulong ni Zia. Agad naman siyang natauhan. Kahit gaano pa siya kasabik ay hinding-hindi niya gugustuhing mabuntis si Zia. Wala sa plano niya ang magkaanak dito. Mukhang marami ka atang pinagkakaabalahan ngayon na maging sa pag-inom ng pills ay hindi mo pa magawa. Ani Louie saka umalis sa kama para kunin ang isang maliit na box sa drawer. Kumuha siya ng isang prophylactic at nang isusuot na niya ay eksaktong tumunog ang cellphone. Pero walang pakialam si Louie at pinagpatuloy ang ginagawa. Nang matapos ay muling pumwesto sa ibabaw ni Zia para lang muling magambalan ng pagtunog ng cellphone. Dito ay tuluyan na niyang sinagot ang tawag, "Hello, Amy." Aniya sa ina na si Lucia. "Louie, masama ang pakiramdam ni Mama," tukoy nito sa lola niyang si Esmeralda. "Bumisita ka naman para makita siya at isama mo na rin ang asawa mo. Gusto ni Mama na matikman muli yung bean-ache na cookies ni Zia." Napatingin siya sa asawa ng akma itong babangon kaya agad niyang pinigilan at pinahigang muli sa kama. "Sige po, magpupunta kami riyan." Matapos ang tawag ay muli niyang binalingan si Zia. "Masama raw ang pakiramdam ni Lola at gusto kang makita. Kaya magbihis ka na't aalis agad tayo. At ayokong mapansin nilang may mali sa ating dalawa kaya umayos ka," babala pa niya. Mabilis ang pagbibihis ang ginawa ni Louie. Matapos ay lumabas ng kwarto at iniwan si Zia sa loob. Sa kotse na siya naghintay habang naninigarilyo. Ilang sandali pa ay dumating ito suot ang isang white silk dress. Ang ganda nito sa suot na damit na mas lalong pinaganda sa pagtama ng sikat ng araw na malapit ng lumubog. Tila kumikinang ito sa paningin niya. Naglakad ito palapit at akmang sa likod ng sasakyan uupo kaya sinita niya, "Dito ka sa tabi ko." "Pinagmumuka mo kong driver," ani Louie. Pagsakay ni Zia sa passenger seat ay pinaharurot niya paalis ang kotse. Tahimik lang silang dalawa kahit panaka-naka siyang lumilingon sa gawin nito. Nakapelang naman ang tingin ni Zia sa labas ng kotse. Sa 4 na taong pagsasama ay bihira lang itong nakasakay sa kotse ni Louie kaya hindi maiwasang mapaisip. Kung kailan nais makipaghiwalay ni Zia ay saka naman tila bumabait ang pakikitungo ni Louie. Kalahating oras ang biniyahe nila makarating lang sa mansyon ng pamilya Rodriguez. Bago lumabas ng kotse si Zia ay muli siyang pinaalalahanan ni Louie, "Tandaan mong hindi maganda ang kondisyon ni Lola kaya hanggat maaari ay umakto ka lang ng natural." At saka hinawakan ng kamay niya upang magmukha silang malambing sa isa't isa. Pagpasok sa loob ay anabangan sila ni Lucia na agad napalis ang ngiti nang makita ang magkahawak nilang kamay. "Kaaalis lang ng doktor kaya pwede na kayong tumuloy sa kwarto ni Mama," anito sa katiningnan si Zia. Agad naman siyang nagbigay galang pero tumango lang ito. Hindi na bago kay Zia ang ganitong pangyayari. Masakit man pero nasanay na siya sa malamig na pagtrato ni Lucia. Nagtungo sila sa kwarto ni Esmeralda at naabutan itong nakahiga sa kama, halatang hindi maganda ang pakiramdam. Ngunit nang makita si Zia ay agad umaliwalas ang mukha at saka ngumiti. "Mabuti naman at nandito na kayo." Bahagya siyang hinayla ni Louie para makalapit kay Esmeralda. "Nabalitaan ko pong masama ang pakiramdam niyo, Prime La," saad nito. "Ganito talaga kapag matanda na, kaya nga bago ko lisanin ang munod ay isa na lang ang mahihiling ko. Ang magkaanak kayo ni Zia." Nagkatinginan ang dalawa at parehong walang masabi. Ilang sandali pa ay nagpasya si Zia na umpisahan na ang pag-bake ng cookies. Nang makaalis ay saka naman pumasok si Lucia at hinayla si Louie palabas sa kwarto para kausapin. "Ano yung kumakalat na balita tungkol sa inyo ni Bea? Hindi ba nagselos si Zia? Inaalala kong baka may gawin siyang hindi maganda na ikasisira ng reputasyon mo." Nagpaliwanag naman si Louie ngunit hindi na masiyadong idinetalye ang lahat. Ilang minuto pa ang lumipas nang matapos si Zia sa banibake at bumalik sa kwarto. Nagustuhan ng gusto ni Esmeralda ang cookies. "Louie, apo. Magte-30 ka na sa susunod na taon. Kailan mo ba ako mabibigyan ng apo sa tuhod?"
Napaiwas naman ito ng tingin sabay dampot ng cookies ngunit hindi naman ito kumain. Pinagpaplanuhan pa lang namin, la. Saka, hindi pa handa si Zia na magkaanak. Napatingin siya rito. Nagtataka kung bakit sa kanya isinisisi ang hindi pagkakaroon ng anak. Nang balingan siya ni Esmeralda ay hindi niya kinaya ang titig nito at napaiwas na lamang ng tingin. Doon na sila sa mansyon naghapunan at nagpasyang umuwi ng masyado nang lumalalim ang gabi. Habang nagmamaneho si Louie ay hindi niya maiwasang panakanak ang mapasulyap kay Zia. Bumubuwelo siyang kausapin ito, na isaayos ko na nga pala ang paglipat ni Papa sa Rodriguez Hospital. Doon ay mas matututukan siya ng mga magagaling na doktor. At kung kailangan mo ng pera ay dumiretso ka na sakin, saad ni Louie sa mahinahong tono upang hindi lumala ang sitwasyon. Hindi man niya mahal ang asawa ay ayaw naman niya itong mawala. Dahil siguradong maaapektuhan ang reputasyon niya. Malaking kawalan din sa kanya kahit papaano kapag tuluyang nawala si Zia. Sa taglay nitong ganda at alindog ay marami ang naiinggit sa kanyang kalalakihan noon hanggang ngayon. Maganda sa paningin si Zia, magandang pang-display. Pansamantalang wala si Alice kaya kung may kailangan kay magsabi ka lang, patuloy pa niya. Ngunit nanatiling tahimik si Zia. Hindi naman kasi iyon ang gusto nitong marinig mula sa kanya. Ang gusto nito ay ang magpaliwanag siya tungkol sa kanilang dalawa ni Bea. Pero hindi na ito nagtanong dahil paniguradong lalala lang ang sitwasyon. Hindi na kailangang ilipat si Papa. Mabait at magaling ang doktor sa ospital kaya wag ka nang mag-abala pa. Talaga bang magmamatigas ka pa rin, Zia? Baka gusto mo na walang makuha sakin kahit singkong dulang kapag nakipaghiwalay ka, babala niya. Alam ko at wala akong pakialam. Inatapang nitong saad. Nabigla si Louie nang magtaas ito ng boses kaya nairita siya at binilisan ang pagpapatakbo sa kotse. Nang makarating sa bahay at may park sa garahe ang sasakyan ay automatiko niyang nilock ang pinto para hindi ito agad makalabas. Pinindot ni Zia ang button para sa bintana ng kotse. Ramdam niya ang bigat ng atmosphere habang nasa loob ng sasakyan kaya kailangan niya ng hangin. Habang si Louie naman ay mahigpit ang hawak sa manibela. Napapahilot pa nga sa noo dahil sa iritasyon. Hanggang kailan ka ba magmamatigas? Anito? Pakiramdam kasi ni Louie na nagpapapansin na lang siya. Hanggang sa ibigay mo na ang gusto ko. Ayoko nang makasama ka, ani Zia. Napatiimbagang si Louie at tumagal ang titig sa kanya. At kahit naiirita sa asawa ay naaapektuhan pa rin si Zia dahil ilang taon niyang kinahumalingan ito. Sa puntong na-obsess siya ngunit kung ikukumpara ang noon at ngayon ay tila hindi na ganoon katindi ang nararamdaman niya para rito. Sa narinig ay dumilim pang lalo ang ekspresyon ni Louie. Baba sa kotse, bumaba ka na. Hiyaw nito nang alisin ang automatic lock sa pinto. Kinabahan si Zia at ilang sandali pa ay lumabas ng kotse para pumasok sa bahay. Naiwan sa sasakyan si Louie na nakuha pang manigarilyo bago sumunod sa loob ng bahay. Nang gabing iyon ay sa guest room natulog si Zia. Hindi naman siya ginulo ni Louie na pinili na lamang magpahinga. Pagkahiga sa kama ay kinapa-kapapa nito ang pwesto ni Zia na nakaugalian ng gawin tuwing matutulog. Noon kahit gaano pa kalamag ang pakikitungo nito ay tumatabi pa rin si Zia sa pagtulog ngunit hindi ngayong gabi. Kinaumagahan ay nagising si Louie sa sikat ng araw na tumatama sa mukha. Bumangon ito sa kama at matapos magbihis ay nagtungo sa dining area. Naghahanda na ng almusal ang mga katulong ngunit wala si Zia na siyang madalas magluto para kay Louie. Nasan si Zia? Umalis po, sir. May dalang malita at nagpatawag pa ng taxi, tugon ng katulong. Pambihira. Muntik pang mapamura si Louie ngunit hindi na nag-abala at naupo na lamang para kumain. Walang panahon para maghanap ng asawang naglayas. Hanggang sa mapansin ang newspaper sa table at nakitang nasa headline ang sarili maging si Bea. Nabasa ba ito ni Zia? Ani Louie. Oo po, sir. Nagmamadali nga pong umalis, sagot ng katulong. Akin na nga yung cellphone ko sa kwarto, utos ni Louie. At ilang sandali pa ay kausap na sa kabilang linya ang secretary, Alice, ayusin mo nga tong balita sa newspaper. Hanapin mo na rin kung saan isinangla ni Zia ang wedding ring niya. Gusto kong maibalik sakin ngayong hapon. Nabigla naman si Alice. Sir, parang hindi naman po ata magagawa yan ni Ma'am Zia. Mahal na mahal niya po kayo, komento pa nito.
Ngunit sa halip na sumagot ay binabaan lang ito ng tawag ni Louie. Nawalan na ng ganang kumain kaya nagpa siya ng tumayo at umalis. Samantalang si Zia ay bumalik naman sa Cruz Mansion. Nang mga sandaling iyon ay nagluluto ng sopa si Maricar para dalhin sa ospital nang mapansin ang lungkot sa mukha niya. Napabuntong hininga ito at tinuro ang dalang malita ni Zia. Hindi lang kayo ang dumadanas ng matinding away, lahat ng mag-asawa ay dumadaan sa ganitong sitwasyon. Saka, hindi na bago sa panahon ngayon ng mga lalaking tumitikim paminsan-minsan ng ibang putahe. Yang babaeng kinahuhumalingan ni Louie. Hindi naman kagandahan at may kapansanan pa kaya hindi ka dapat mangamba. Kahit na anong mangyari ay ikaw pa rin ang asawa. Kung asawa nga bang maituturing, saad ni Zia. Sasama ako sa inyo mamaya sa ospital, para makita si Papa, pag-iiba niya ng usapan. Paniguradong magagalit si Arturo pag nalaman niyang makikipaghiwalay ka. Zia, mag-isip ka nga. Ano na lang ang mangyayari sa iyo pagkatapos? Sa sitwasyon natin ngayon, kaya mo bang ako ang lahat ng responsibilidad ng walang tulong ni Louie? Gagawa naman ako ng paraan, ma. Saka, yung wedding ring na sinangla ko ay sapat na para sa kalahating taong expenses ni Papa sa ospital. Kung tungkol naman sa kaso ni Kuya Chris, plano kong ibenta tong mansion pambayad sa lawyer. Magtatrabaho rin ako para may pangsuporta sa pang-araw-araw natin, aniyang hindi maiwasang maluha. Ang mansion na ito ay mahalaga sa kanya dahil narito ang alaala ng yumaong ina. Kaya kahit nahihirapan ay hindi niya minsan naisip na ibenta. Pero sagad na si Zia at kailangan na niyang bitawan ang mansion kasama ang masayang alaala kasama ang ina. Sa narinig ay nabigla naman si Maricar ngunit hindi na nakuhang kumontra. Pagdating ng hapon ay nagtungo ang dalawa sa ospital. Matapos ang treatment ni Arturo ay pinaalam sa kanila na unti-unti nang bumubuti ang kondisyon nito sa kabila ng stress na nararamdaman para sa anak na nasa kulungan. Kaya hindi muna sinabi ni Zia ang balak na pakikipaghiwalay kay Louie upang hindi dumagdag sa iisipin ng ama. Lumipas ang ilang oras ay dumating ang attending doctor para tingnan si Arturo. Si Patrick Sanchez, isang mabait na doktor sa brain surgery department. Nang matapos suriin si Arturo ay tumingin ito sa kanya. Pwede ka bang makausap? Natigilan naman si Zia at agad sumunod sa doktor matapos magpaalam. Bahagya silang lumayo sa kwarto para makapag-usap na pangiti si Patrick nang makita ang kaba sa kanyang mukha. Gusto ko lang sabihin na nakausap ko na ang ilang director para madala si Mr. Arturo Cruz sa isang special customized rehabilitation treatment kapag kaya na ng katawan niya. Mas maaga mas mainam para tuluyang siyang manumbalik sa dati. Yun nga lang ay kakailanganin niyo ng malaking halaga. Kaya niyo ba ang 200,000 a month? Napasinghap si Zia sa laki ng perang binanggit nito. Hindi niya alam kung saan kukuha ng ganoon kalaking halaga. Ngunit persigido siyang gumaling ang ama. Wala po kayong dapat alalahanin, Duke. Ibigay niyo po ang best treatment para kay Papa. Napatango si Patrick sa kasyamat amang tinitigan. Ang totoo ay matagal nang magkakilala ang dalawa. Dating magkapit-bahay ngunit hindi na maalala ni Zia sa tagal ng panahon. Ang natatandaan ni Patrick noon na madalas tumambay sa balcony si Zia at tinatanaw ang mga bituin sa langit. Walang ibang bukang bibig kundi ang totoong ina. Iyon ang huling alaala ni Patrick kasama si Zia ngunit hindi akalaing muling magkukross ang kanilang landas. Napag-alaman din na kasal na si Zia na pinanghinayangan nito. Magkaganoon man ay gusto nitong maging masaya para sa kanya ngunit hindi iyon ang nakikita ni Patrick. Puno ng lungkot ang mga mata ni Zia. Alam mo bang, Zia? Hindi na natapos ni Patrick ang sasabihin nang dumating si Louie. Sa suot pa lang ay halatang kagagaling lang nito sa trabaho. Nang tuluyang makalapit ay nilahad nito ang kamay kay Patrick. Kamusta ka? Saad ni Louie. Ngumiti ito at nakipag-shake hands. Mabuti naman. Huling kita natin ay noong alumni sa university, di ba? Ani Patrick. Habang nagpalipat-lipat naman ang tingin ni Zia sa dalawa. Hindi niya akalaing magkakilala pala ang mga ito. Duke Patrick, salamat ulit pero kailangan ko nang bumalik, palm ni Zia. Ngunit agad siyang sinundan ni Louie at hinawakan ang braso sabay sandal sa pader. Anong pinag-usapan niyo? Naiinis si Louie dahil sa paraan ng pagtitig ni Patrick sa asawa. Nagpumiglas naman si Zia ngunit hindi magawang makawala. Hanggang sa mas lalong inilapit ni Louie ang sarili sa puntong ramdam na niya ang init ng katawan nito.
Napadaing si Zia at pilit itong itinutulak. Ano ba, nasa ospital tayo? Wala akong pakialam, saad ni Louie na patuloy pa rin siyang iniipit sa pader at nakuha pang aylapit ang mukha. Kilala mo ba kung sino yun? Anito? Nang una ay hindi maintindihan ni Zia kung bakit ito nagkakaganito ngunit tuluyan na rin niyang naunawaan na dahil pala sa doktor. Louie, sa dinami-rami ng kinakaharap kong problema ngayon. Iniisip mo pang lalandi ako sa iba. At kung gagawin ko man iyon, sisiguraduhin ko munang tapos na tayo. Matapos iyong sabihin ay tinulak niya ng ubod lakas si Louie para bumalik sa kwarto. Ngunit sumunod pa rin ito at natigilan nang makita na may ibang tao sa loob ng kwarto. Napatayo agad si Maricar nang makita si Louie at nag-alok pa ng mauupuan. Maupo ka muna, Zia, anak, ipagbalat mo ng prutas ang asawa mo. Pagkatapos ay sabay na kayong umuwi na dalawa at ako nang bahala sa papa mong magbantay, saad pa nito. Naupo naman si Louie at nakipag-usap kay Arturo. Malamig man ang pakikitungo kay Zia ay malaki ang respeto nito sa biyenan. Dahil ilang taon ding nasa negosyo si Arturo. Kapwa negosyante lang ang nagkakaintindihan kaya gustong-gusto ni Arturo ang manugang. Ngunit nang banggitin ni Louie ang planong ilipat ang biyenan sa ibang ospital ay tumanggi ito, "Huwag mo na akong alalahanin. Mababait at magagaling ang mga doktor rito," saad ni Arturo. Hindi naman nagpumilit si Louie at ngumiti na lamang. Kung sabagay po, nasanay na kayo rito kaya mahirap nang mag-adjust sa iba. Nang mga sandaling iyon ay tapos nang magbalat ng mansana si Zia sabay bigay ng platito kay Louie. Tinanggap naman nito ngunit hindi kumain. At ilang sandali pa ay nagpaalam, "Salamat pero kailangan ko na pong umalis. Isasama ko na rin po sa pag-uwi si Zia. Magpagaling po kayo ng husto, pa." Tumanggo naman si Arturo at ilang sandali pa ay tuluyan nang umalis ang dalawa. Nag-umpisa namang magligpit si Maricar nang magtanong si Arturo, "Nag-away ba sila?" Natigilan si Maricar at awkward nang umiti. Hindi, maayos silang dalawa. Huwag ka nang magsinungaling. Sa paraan pa lang ng pagtingin ni Zia ay alam ko na. Hindi siya ganun tumingin dati kay Louie. Humarap si Maricar na malungkot. "Arturo, pakiusapan mo naman ang anak mo." Gusto niyang makipaghiwalay kay Louie. Nabigla naman ito ngunit kalaunan ay napabuntong hininga. "Hindi ko siya mapipilit sa gusto niya. Ang mas mabuti pa'y kalimutan na lang nating nalaman ko ang totoo, kaya wag mong sasabihin to kay Zia. Nasa kulungan si Chris at ayokong pati siya ay makulong sa isang relasyong hindi na siya masaya." Nais pa sanang umapela ni Maricar ngunit pinili na lamang manahimik at ipinagpatuloy ang pagliligpit. Dinala si Zia sa parking lot. At kahit ayaw niyang sumakay sa kotse ay pinilit siya ni Louie. Wala siyang magawa dahil hawak nito ang kamay niya. Kahit kalmado ang ekspresyon ay alam ni Zia na nagtitimpi na lamang ito. Kapag gumagamit siya ng lakas ay mas dinodoble lang ni Louie ang puwersa kaya sumuko na rin siya. Hanggang sa kusa siyang binitawan para manigarilyo. Hindi gusto ni Zia ang amoy ngunit kailangan niyang magtiis. Napalingon naman si Louie na kunot pa rin ang noo. Hindi maintindihan kung bakit naiirita kahit wala naman dapat pakialam kung ano ang gawin ni Zia. O, marahil ay ayaw lang ni Louie na may magbago dahil malaking kasiraan din sa reputasyon kung mawawala si Zia matapos maupos ang sigarilyo ay nilabas nito sa bulsa ang isang maliit na box at binuksan sa harapan niya. Bakas ang pagkabigla sa mukha ni Zia nang makita ang wedding ring. Hindi akalaing mahahanap at maibabalik ito ni Louie. "Akin ang kamay mo't isuot tong singsing," utos nito. "Pagkatapos ay kakalimutan ko ang mga nangyari." Pero umiling si Zia at pilit itinatago ang kaliwang kamay. Nenas naman si Louie. "Ano ba talagang gusto mo, Zia? Makipaghiwalay?" "Gusto ko ng divorce," sagot niya. Pagod na napasandal sa kinauupuan si Louie dahil sa pagmamatigas niya. Lalo pa nang ayaw sa mamang umuwi. Hanggang sa mahagi ng Paningin Street Patrick na naglalakad sa hindi kalayuan kasama ang isang nurse. Napatiimbagang si Louie sa inis at eksakto pang tumunog ang cellphone. "Anong problema, Alice?" Tandang padamdam panipik. Ito ang nabalingan ng inis. "Sir, nahulog po sa hagdan si Miss Bea at masama ang lagay niya, hinahanap kayo. Makakapunta po ba kayo sa Batangas ngayon?" Anito? Hindi agad nakasagot si Louie. Malakas ang volume ng cellphone kaya paniguradong narinig ng asawa ang lahat. Ilang sandali pa ay mapait na napangiti si Zia at lumabas sa sasakyan.
Agad niyang naramdaman ang lamig ng hangin ngunit wala siyang pakialam. May parte sa kanyang umasa na magkakaayos pa sila. Pero hanggang doon na lang pala iyon. Hindi na ito magbabago pa. Nanatili naman sa kotse si Louie at patuloy na kausap si Alice, humanap ka ng magaling na doktor para kay Bea. Hindi po ba kayo magpupunta? Tanong muli mula sa kabilang linya. Sa halip na sumagot ay binabaan lang ito ni Louie sa ka-DNA ang numero ng asawa ngunit hindi kumukonekta ang tawag. Sa inis ay naihagis ni Louie ang cellphone sabay dampot sa wedding ring na nahulog. Naniniwalang determinado talaga si Zia na makipaghiwalay. Ilang araw ang lumipas, sa opisina ni Louie ay kasalukuyan niyang kausap ang ina sa cellphone. Muli na naman kasing hinahanap ni Esmeralda si Zia. Namimiss daw ito ng matanda. Kaya pinakiusapan niya ang ina na magdahilan muna. Hanggang sa magkakasunod na katok sa pinto ang nagpatigil sa kanya. Si Alice ang pumasok na may dalang dokumento. May pina-deliver po si Ma'am Zia sa inyo, sir. Pagkaalis ng secretary ay sa kanya tiningnan ang nilalaman. Divorce papers. Binasa niya ang nakasulat. Walang nais makuha si Zia mula sa kanya sa oras na maghiwalay sila. Talagang pinapahirapan nito ang sariling buhay. Hanggang sa muling bumalik si Alice upang ibalita na, ibinibenta ni Ma'am Zia ang mansion nila at marami na ang gustong bumili. Nabalitaan ko rin pong may gustong kumuha sa kanya para magtrabaho at malaki ang offer na matatanggap. Pabagsak namang naupo si Louie at pinakatitigan ng matagal ang divorce papers. Tawagan mo isa-isa ang mga gustong bumili para mapigilan. Wala akong pakialam kung anong klaseng pagbabanta ang gawin mo. Pagkatapos ay bilhin ang mansion sa pinakamababang halaga, utos niya saka na pangisi. Tingnan lang natin kung kayanin niya ang hirap nang wala ako. Natigilan naman si Alice. Hindi nito inaasahan na hindi hahayaan ni Louie na basta na lamang makawala ang asawa. Ano pang ginagawa mo? Kumilos ka na. Hiyaw ni Louie. Nagmamadali namang lumabas si Alice habang may tinatawagan sa cellphone. Ilang araw ang lumipas nang ibenta ni Zia ang kanilang bahay, ang Cruz Mansion. Tinatayang nasa mahigit 40 milyon ang halaga ng naturang bahay ngunit nakipag-negotiate ang buyer para mapababa ang presyo. Siyempre hindi pumayag si Maricar. Ngunit dahil kailangan ni Zia ng malaking halaga ay napilitan siyang tanggapin na lamang ang nais ng buyer. Naibenta ang bahay sa halagang 25 milyon. Tutol man ay hindi na kumontra si Maricar dahil una sa lahat ay karapatan niyon ni Zia bilang anak. May kapatid itong nasa kulungan na hindi maaaring pabayaan na lamang. Pagkatapos ng transaksyon ay agad namang binigay ang perang pinagkasunduan. Nang magkaroon ng pagkakataon ay nagtungo si Zia sa kulungan upang dalawin si Chris. Sa noon visiting booth siya dinala kahit gusto niyang mahawakan at may akap ang kapatid. Muntik pa nga siyang maiyak nang makita si Chris. Ang laki ng ipinagbago sa itsura at pangangatawan nito. Nang ngumiti ito ay agad napawi ang lungkot na nararamdaman niya. Napadalaw ka, saad ni Chris mula sa telepono. Kinausap ito ni Zia ng matagal at hindi na inalala ang limitadong oras. Nang kanailangan ng umalis ni Chris ay may nirequest pa ito, hanapin mo si Mia Torres, pwede kanyang matulungan sa kaso ko. Tumango si Zia at hindi na nagtanong kung sino ang tinutukoy ng kapatid. Oo, kuya, hahanapin ko siya para sa'yo. Kahit nasa hamba na ng pinto ay tila gustong bumalik ni Chris para samahan ang kapatid. Gusto niya itong damayan sa lungkot na nararamdaman lalo pa at nabasa niya sa dyaryo ang tungkol kay Louie at Bea. Nalulungkot si Chris na ang dating prinsesa ng pamilya ay pasan-pasan na ang responsibilidad na siya dapat ang gumagawa. Mag-iingat ka palagi, ito na lamang ang nasabi ni Chris. Biglang nanghina si Zia at mabigat ang loob na umalis sa booth habang iniisip ang inutos ng kapatid. Kailangan niyang mahanap Mia Torres. Sa paglabas ng kulungan ay isang malungkot na balita ang natanggap niya mula sa kumpanyang pagtatrabahuhan. Hindi na matutuloy ang offer sa kanya at mag-apply na lamang daw sa iba. Biglaan at talagang nakakapanghinayang. Hindi niya lubos maisip kung sa paanong paraan nagbago ang desisyon ng kumpanya hanggang sa bigla niyang maisip si Louie. Marahil ay ito ang may kagagawan. Upang hindi siya tuluyang makawala sa kamay nito. Gusto niyang sumigaw sa inis. Bakit ayaw mo kong tigilan, Louie? Hindi talaga maintindihan ni Zia kung bakit ayaw siyang tantanan ni Louie, gayong wala naman itong nararamdaman sa kanya.
Hanggang sa muling makatanggap ng tawag mula sa unknown caller. Sinagot ni Zia para lang magsisi bandang huli. Nasan ka? Kailangan nating mag-usap, ani Louie. Ayaw itong harapin ni Zia ngunit alam niyang hindi siya titigilan hanggat hindi nasusunod ang gusto nito. Kaya nagtungo siya sa kumpanya. Anabangan pa nga siya ni Alice para may hatid sa opisina. May manggilan-ngilan ding empleyado ang nagbigay galang ng iningitian ni Zia. Nang makarating sa opisina at naabutan niyang abala sa binabasang dokumento si Louie. Nandito na po si Ma'am Zia, sir, pagbibigay alam pa ni Alice bago umalis. Nagangat naman ang tingin si Louie. Matagal niyang hindi nakita si Zia ngunit ganoon pa rin ito, maganda kahit simple lang ang suot. Tumayo si Louie at lumapit. Akala ko'y di ka na magpapakita. Tuldok-tuldok. Ba't hindi ka muna maupo at marami tayong pag-uusapan? Hindi ako naparito para makipagkwentuhan, Louie. Anong ginawa mo? Anong ibig mong sabihin, Zia? Wala naman akong ginagawa maliban na lang sa gusto kong bumalik ka, maang-maangan pa ni Louie. Matapos ay naglabas ng sigarilyo at inipit sa labi. Nenas si Zia at inagaw ang sigarilyo sabay balik. Maninigarilyo ka na naman sa harap ko. Hindi naman naapektuhan si Louie sa ginawa nito at kinuha pa ang dokumentong pinagkakaabalahan kanina. Tingnan mo nga ito. I already calculated the expenses sa ospital, sa case ni Chris at pati sa wedding ring na isinangla mo. Upon checking ay hindi bababa sa 400,000 ang kakailanganin mo buwan-buwan. Ano namang kinalaman mo sa problema ng pamilya ko? Zia, asawa mo pa rin ako. Problema mo'y kailangan ko ring troublemain. Pues ay tinatanggalan na kita ng karapatan kung ganun, ani Zia. Pagak na natawa si Louie. Sa maikling panahong hindi tayo nagkita ay ganito ka nakatapang na parang hindi tayo nag-make love noong nakaraan, eh. Ano pa bang kailangan mo, Louie? Kusa na nga akong umalis para maging malaya na kayo ni Bea. Siya ang mahal mo kaya ba't ginagawa mo pang komplikado ang lahat? Umamin ka nga, Zia. Ba't atat na atat kang makipaghiwalay sakin, may iba na ba? Huwag mong baliktarin ang sitwasyon, Louie. Kung ayaw mo pa ring makipag-divorce ay mapipilitan akong gawin ang mga bagay na hindi mo magugustuha. Sa isang iglap ay kinabig ito ni Louie sa batok. At anong gagawin mong hindi ko magugustuhan, Zia? Kakapit ka sa patalim. Wala namang mapapakinabangan sa iyo bukod sa ganda at katawan mo. Nakipagtapatan ito ng tingin na mas lalo ikinainis ni Louie. May papatol ba sa'yo lalo pat alam ng lahat na asawa kita? Saka, ako na mismo ang magsasabi sa'yo ng katotohanan. Hindi mo kayang magpaligaya ng lalaki wala kang skills. Nabastos si Zia. Alam niyang ni minsan ay hindi siya nirespeto ni Louie pero masakit palang marinig ang totoo. Tulad ng unang gabi bilang mag-asawa, masyadong marahas sa kama si Louie na halos hindi niya kayanin ang sakit. Naging bingi ito sa mga daing niya masiyahan lang sa ginagawa. Kaya kung ako sa'yo ay bumalik ka na, Zia. Pagkatapos ay kakalimutan ko, tung kahibangan mo. Hindi tanga si Zia para maniwala kaya nagpumiglas siya. Hindi mo ko mauuto, Louie. Gusto mo lang akong bumalik dahil wala ka nang mapaglalaroan sa kama sa oras na tuluyan akong makawala sa'yo. Nang magawang makawala ay agad siyang tumakbo patungo sa pinto ng yakapin ni Louie mula sa likod. Kinabahan si Zia lalo pa nang maramdaman niya ang hininga nito sa kanyang leeg. Nangilabot siya ng marahas na ipinasok ni Louie ang kamay sa suot niyang damit. Hindi pa ito nakontento at minasahe ang isa niyang dibdib. Gusto mong makawala sakin, Zia. Pero bakit iba naman ata ang sinasabi ng katawan mo? Biglang natauhan si Zia at nagpumiglas dahilan kung bakit natanggal ang ilang butones sa damit. Matapos ay isang malutong na sampal ang pinadapos sa mukha nito. Tuluyang nagdilim ang paningin ni Louie at marahas na hinawakan sa braso si Zia. Akala mo ba'y basta ko nalang palalampasan ang ginawa mo? Tandang padamdam. Tandaan mong ikaw ang may kagustuhang makasal sakin tapos ngayon ay bigla ka nalang aayaw at makikipaghiwalay. Kung hindi dahil sa pamilya mo at sa aksidente ay hindi kita papakasalan, Zia ikaw ang nagdala ng sarili mong kamalasan. Hindi makapaniwala si Zia sa narinig. May lihim pala talagang galit si Louie sa kanya at sa pamilya niya. Minahal kita ng buong puso pero hindi ko alam na ganito ka pala kasama, Louie. Sa nagbabadyang pagpatak ng luha ay nagawa pa ni Zia na ayusin ang sariling damit.